Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Siquem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod, magmula sa langit kanyang minamasdan, ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Bagong linggo na naman, kaya tara po, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Marami ang nagtatanong sa akin ng katanungan ito. Father, paano po ba maiwasan ang pagiging judgmental? Oo nga parang ang hirap ngang maiwasan ang pagiging judgmental. Lalo na po siguro sa buhay natin di maiwasan. Number 1, observant po tayo. Magaling tayong magmasid at makita. Number 2, meron po tayong sense ng right at wrong. Alam naman natin ang tama at mali, kaya hindi maiwasan tayo po minsan nakakapanghusga. At pangatlo, syempre po ginagamit naman po natin ating isip kapag tayo nanguhusga, hindi po ba? Hindi naman po pwedeng tanggap lang na tanggap. Kaya ang tanong natin, paano ba magiging less judgmental? Alam niyo po itong gospel reading natin ngayon sa patuloy pong pagtuturo sa atin ni Jesus. Pinapaalala sa atin na siguro nga may mga pagkakataon na nakakapanghusga tayo.
Pero ang tanong, nasa tamang lugar po ba ang ating panghuhusga? Sapagkat minsan pag hinuhusgahan natin ang tao, para hindi na natin binibigyan ng pagkakataong magbago. Kawawa naman, para nilagay mo na sa kahon, wala nang pagkakataon o chance na makapagbago o sabi nga ng mga kabataan ngayon, magkaroon ng redemption arc. Pero pinapala sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Ang panukat na ginamit natin sa ibang tao ay ang panukat na gagamitin din sa atin. Na oo nga kung tayo ay mapanghusga, humanda din tayo maging na mahusgahan. Pero higit sa lahat, sino nga bang huhusga sa atin sa huli? Hindi ba ang Diyos lamang? Kaya ang tanong natin sa reflection natin ngayon, how to be less judgmental? Paano ba, sabi nga ni Jesus sa ating gospel reading, mas makita natin yung blocking na nakalagay sa ating mata kaysa doon sa pamuwing na nakalagay sa mata ng iba. 3 letter P po. Practical tips, how to be less judgmental, madaling tandaan. Unang letter P is pause. Pause, tumigil muna. Hold your judgment. Bakit? Sapagkat umamin na po tayo, hindi natin alam ang buong kwento. Minsan po, madaling manghusga kapag ina-assume natin, alam natin ang kwento. Pero yun nga hindi po natin alam kung ano pinagdadaanan ng tao. Hindi natin alam kung ano yung mga nasa sa loobin ng tao. Kaya ang payo talaga maganda para maiwasan ang pagiging mapanghusga, preno. Hinto muna. Pause muna. Nabasa ko sa Facebook, sabi, if you can't say something nice, don't say anything at all. Tagalogin natin. Kung wala ka masabing maganda, huwag mo na lang sabihin. Preno, tumigil muna. Hindi natin alam ang buong kwento at pinagdadaanan ng tao sa ating harap. Pangalawang letter P, ito napaganda. Pay attention to yourself first. Oo nga ito, minsan po, real talk lang, yung mga bagay na hindi natin gusto sa ibang tao, actually reflection po yun nung nasa kalooban natin. Sometimes, what we dislike in others is our own reflection. Oo nga minsan hindi natin gusto sa iba, tayo yun Kaya maganda, sinasabi nga po, practice self-reflection and self-criticism. Everyone is your mirror. Ang lahat ng taong nakasalamuhan natin ay ating salamin. At ang panyaya sa atin, simulan muna sa sarili bago tumingin sa iba. Pay attention to yourself first. Pangatlo at panguling letter P, perspective. Alam niyo po, minsan kasi hindi natin mahiwalay yung kilos sa pagkatao. It is hard sometimes for us to separate action from the personality. At umamin na tayo, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo minsan may mga maling desisyon sa buhay. Pero madalas dinidikit kasi natin yung maling desisyon sa pagkatao ng tao na tipong parang yan na lang siya. Dinedefine na ng pagkakamali niya ang kanyang pagkatao. Mga kapatid, huwag sana tayong mahulog sa trap na ito. Sapagkat muli, ang tao nagkakamali. Pero hindi ang pagkakamaling ito ang nagdi-define sa kanyang pagkatao. Ang tao habang may buhay, may pagbangon, pagsubok, pag-asa, habang may buhay, may pagkakataon na magbago. Change our perspective. Develop compassion. Tignan kung tayo ang nasa kanyang sarili, ano ang nais nating mangyari. Let us also learn to see good in others. Hindi porke ganito yung itsura niya, ganyan yung kanyang nakaraan, ganyan yung kanyang pagkakamali, hindi na siya mabuti. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. God created us good. Not just good, but very good. At ito yung magandang paalala sa atin. Para hindi po tayo maging sobrang judgmental sa bawat isa. See good in each other, change our perspective. Oo nga magandang mga life lessons ngayon. How to be less judgmental. Paano ba natin mas titignan muna, sabi nga ni Jesus, yung splinter sa ating mata bago natin punahin
yung bloke sa mata ng ibang tao. 3P, madaling tandaan. Pause, pay attention to yourself, perspective. May we develop compassion. Magkaroon po sa atin ng malasakit at makita natin kabutihan ng bawat isa. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sa bawat araw ng buhay namin at salamat Panginoon sapagkat Ikaw ay Diyos ng pagkakataon. Ang mga pagkakamali namin, hindi nagdi-define ng aming sarili, kundi Ikaw ay nagbibigay sa aming pagkakataon upang magbago at lumago. Turuan mo kami Panginoon na makita ang aming kapwa, hindi na may matang panghuhusga, kundi may mata ng malasakit, mata ng pag-aalaga, mata ng pagmamahal. Bless you kami lahat, Lord. At sana po ang lahat na manonood at makakatanggap na mensaheng ito, salita ng Diyos, salita ng buhay, ay maging mapagmalasakit at mapagmahal sa bawat isa. Hindi na ito sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa ating pag-isa, sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Nais ko lang pong i-shout out at i-greet po ang lahat po ng nakiisa sa nakaraang National Youth Day. Yan. Sa po ng mga kabataan natin na nakiisa po sa 2025 National Youth Day po sa Cáceres, sa Naga. Shout out sa inyo. God bless at sana po babaon ninyo, bitbitin ninyo yung mga magandang karasan at karunungan na inyong natutunan sa National Youth Day na ating pinagdaanan. Like us and follow us in our social media platforms, TV, Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.